digital na rin daw na may tuturing ang mga kawatan. Aba, na maaring syempre manloko at mag-penetrate at mag-infiltrate sa inyong mga account, online accounts at syempre maaaring nakawin ang ating pinaghirapan. Kaya naman dapat na maging wise din tayo pagdating diyan. At para tayo maprotektahan, kailangan mayroon tayong eksperto rito sa Net25 Studios. Ituturo natin sa inyo ang tips kung paano nga maging secure ang inyong online banking detail or banking apps at syempre ang inyong digital wallets, ang inyong bank account. Syempre, ang pinaghirapan nyo, dugot pawis nyo. Syempre, kasama natin ang ating bagong kaibigan at bisita sa tulong ito ni Ms. Charlene Caban, Territory Channel Manager para sa Pilipinas ng Kaspersky. Itong ating anti-virus, anti-malware na software, hindi ba, na company. Good morning, Ms. Charlene. Good morning, Tony Pe. Thank you for inviting us here. Thank you. You're always welcome. Thank you for saying yes. Oh, it's our pleasure. Salamat po, salamat po. Ms. Charlene, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. No? Paano po ba natin maiwasan itong nangyayari mga lokohan na ito, no? sa talamak na ito, itong mga online transactions natin. Ako mismo, naging biktima nga, nagkukwentuhan kami kanina bago tayo mag-live. At syempre, itong mga e-wallets na ito, hindi po ba? Siguro po maaari natin umpisahan sa pagpapakilala ng profile ng e-wallets kasi. Kailangan maintindihan po natin how it works bago tayo mag-progress sa protection. Yes, Opo. correct. Kailangan talaga natin malaman how you are going to effectively use yung mga e-wallets. Actually, yung pinaka-effective way, Tony Pet, if you will ask me, kung ano yung dapat mong gawin, is to know and practice a good cyber hygiene. Yun, what is that? Oba? Okay, so kung itatanong mo sa akin what is a good cyber hygiene, it is actually a good cyber hygiene kasi it's supposed to be a good habit. For example, paano mo ba pinapangalagaan yung ngipin mo? Yes. Yes. Magsipilyo, Siyempre, magsipilyo, toothbrush 2-3 times a day, Yes. right? So that's the hygiene also na sinasabi ko for the cybersecurity. Actually, meron akong 3 tips na gusto kong i-impart sa inyo on how to do that cyber hygiene. First is, of course, lock your phone. Second is, of course, monitor your credit cards and your bank activities. And third, pinaka-importante, install a security application in your devices. Oh, so i-break down natin sa umpisa. Lock your phone. Lock your phone. And so pag sinabi natin lock your phone, it's simply... Well, of course, everyone is locking our phones. Pero mas maganda if we are using mga PIN codes, passcodes, mga fingerprints, or yung mga patterns. Yung mga biometric na mga... Yes, yung mga facial recognition. Yes, kasi syempre nga naman, if ever na mawawala yung phone mo, hindi ganun kadali sa mga magnanakaw na makuha agad yung mga sensitive information mo inside your phone. Nakatutulong din po syempre strong passwords, hindi po ba? Of course, of course. Actually, sa passcodes, if yung halimbawa yung pattern mo is stronger, mas complicated, it's better. Yun nga. Marami din nakakaproblema, di ba? Hindi nila maalala yung passcode. So, ilista natin to and store it somewhere safe at secure na hindi makikita rin syempre, di ba? Ay, oo. Nakakaproblema rin dun Oo, yung passwords na yan, malaking problema rin yan sa lahat. Kasi minsan, syempre, halimbawa, asawa mo, di ba? Pag meron kang mga passwords sa bank, sa online banking, ang tendency is share. Pero it's a big no-no for cybersecurity. So, kailangan hindi mo sinishare ang password mo. Hindi mo din siya dapat isulat sa mga post-its. Kasi di ba nangyayari, minsan may post-its ka. Ilalagay mo sa laptop mo para malaman mo yung passwords. Or kung may desk ka, ilalagay mo siya sa desk mo para makita mo yung password. No. If you have a safe place kung saan mo siya pwedeng store, kasi nga, syempre, kailangan kasi sa passwords, hindi rin isang password sa lahat ng accounts mo. So, kung meron kang 8 na accounts, kailangan meron ka ring 8 different strong passwords. Yeah, that's actually part of a cyber hygiene as well. Para maprotektahan mo yung sarili mo sa mga e-wallet activities at saka dun sa mga online activities natin. Tama, tama. Very smart. Very smart. Also, may commitment din, may responsibility, di ba? You commit to creating, di ba, yung strong na password na yon. Dapat committed ka rin, alam mo, itago yun, hindi ba? Ang nangyari kasi, ayan, next time, kapag na-unlock ko na to, hindi na akong maglalagay ng strong na password, dadalian ko na lang. Yun, nandun ang weakness, di ba? May tendency tayong mag-ganon, So, kailangan consistent talaga. Strong password pa rin, and keep them under lock and key. Digital man yan or traditional na pagtatago. As in, traditional, itago nyo sa pila kaloob
looban ng cabinet nyo. Actually, totoo yan. Totoo yan. Kasi yung contention na gano'n, na hindi ka na magpa-password, nako, yun na yung pinaka-weakest point mo. Mahahack ka na agad. These cyber criminals will attack you agad. Yes. Kasi yan ang gustong-gusto nila. Hindi rin maganda yung birthday mo. Of Di ba, course. password Yeah, mo. actually, making a strong password, may mga no-nos dyan. Oo. Of course, Paano first nga ba gumawa ng is, strong password? Opo. do not use your personal information. Yun. Kasi, syempre, kakilala kita, kaibigan kita. Minsan, yung mga kaibigan, hindi mo naman sure kung talagang mapagkakatiwalaan. So, alam agad nila yung birthday mo, even your maiden name, or di ba yung mga security questions sa mga banks, yung your first pet's name, mga ganyan. Don't use it. And of course, yung mga madadaling, mga common words, Mga pangalan ng mga anak nyo. wag mong gagamitin. Even yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wag niyong gagamitin yon. And yung QWERTY, yung sunod-sunod na letters yung sa keyboard. QWERTY, Yes, wag niyo siyang gagamitin. Maganda if your passwords contains at least 8 characters. Yes. With of course a combination of the uppercase, the lowercase, special symbols, at saka yung mga iba't ibang characters. Noted. Numbers. Yeah, and then maganda rin if may algorithm. Kung gagawin mong algorithm yung password mo. Like for example, love, Tony Pet, and everything. Yung mga vowels, dun na letters, pwede mo siyang gawing special symbols or numbers. For example, love, yung L, tapos yung E, magiging 3. Yung tapos V, tapos yung O, magiging, for example, at sign, something like that. Tama. So make it more complicated, so it will be stronger. Customized sa'yo, bespoke sa'yo. Hindi ba talagang hindi nila ma-benefit na mahulaan? Yes. Yung iba kasi kapag nag-isip ng password, parang admin password, ganyan. So, pag ganyan, madaling matatandaan yan. And that is just your number 1. Eh, yung Yes. number 2 natin na tip mo, Okay, so yung number 2 tip ko on the cyber hygiene, of course, is to monitor your mobile, Monitor your banking activities, online banking. Mas maganda kasi if you are just going to link one credit card for your online activities. Yung iba kasi, actually ako, yung ako dati kasi, kung ano yung available ko na credit card, ililink ko yon para I can purchase online. Pero ngayon kasi yung mga banks, for example, may binibigay na silang designated na credit card for the online. So, mas maganda kung isa lang yung ilalagay mo sa mga online activities mo para isa lang yung alam mo na ma-monitor mo at alam mo na lahat ng magiging transactions mo doon are legit your transaction on online business or online shopping. ito rin, sa mga kakilala ko, those near and dear to me, ang ginagawa nila meron silang ibang card, nagka-transfer lang sila. Yes. Para siyang anytime ita-transfer Cash in. mo lang, para cash in Yes. mo lang yun, pag kailangan mo lang for that week. Yeah. So control din yung amount, Exactly, diba? exactly. Na gagamit mo. Yeah, so ngayon talaga parang if you have 5 cards, limit only 1 for your online One dedicated transaction. lang sa inyong online Dedicated transactions. only. And then the third one, Yeah, the third one is one of the most Breakdown important natin. as well. Install a mobile security or Yes. security application in your Oo. devices. Not only on the mobiles, but also in your laptops. Oo. Actually, mobile kasi ngayon lahat nandyan eh. Lahat Yun nga. ginagawa mo na sa mobile ang mo. profile din naman kasi ng mga na ito to make it more convenient for you. Yes. Ang problema nga lang, Andyan ang mga cyber criminals Tabang sila. na sobrang talino na rin ngayon. Oo. So, actually, this security application will be your second layer of protection. Kasi if you're mindful na, alert ka na yung mga cyber criminals at cyber attack, minsan kasi may mga links na hindi mo alam na illegitimate pala siya Tama. or spam phishing links na siya. So, this security application will help you to detect na hindi mo kailangan i-click siya. Tama. Kasi may mga detection rate, malalaman mo magre-red kasi minsan yon Yes. na illegitimate links. And then also, para din sa mga alam mo yun, yung hindi naman ganoon talaga ka-techy, hindi ba? Hindi naman talaga techy. How do you decipher, how do you distinguish kung ano yung legit na clickable na app or software or system? Okay. So itong security application na to, so intelligent din kasi siya. That's why I said kanina na parang siya, second layer of your protection. Yes. Kasi yung iba na mga hindi naman tech savvy, tapos mapipindot nila aksidente, itong app na to will alert you. So madaming apps dyan na pwede ka mabili online, but you have to take note and make sure that the app na i-consider mo has the identity and the protection
and the privacy detection. Kasi itong identity and privacy detection can help you sa mga data leaks, yung sa mga banking issues, and of course, sa mga crypto scams. So that's why we highly recommend this part of the cyber hygiene on the security applications. Kasi yun nga, yung sa sinabi mo na examples, kung hindi nila alam na hindi pala okay yung link na yon, itong mga security applications na to will help them. Yes. Sa kadalasang mga experience natin o yung mga nire-report sa iyo, bilang eksperto rito ng mga na-encounter or yung mga nagiging problema ng mga Pilipino, ano usually? Saan sila usually na-hack? Saan? Ano yung... Oh, okay. Sige. Kasi may mga kasi dapat hindi talaga gawin. Kasi 'di ba parang ngayon kasi sinasabi namin sa cybersecurity, it's not a matter of who, it's a matter of when. When the cyber criminals will attack you. Kasi whether you are just a stay-at-home mom or a student, yung iba sasabihin nila, wala naman laman yung e-wallet ko eh. Bakit ako ma-attack? It's not it's deeper than that. So, ang tip ko lang para makaiwas tayo sa ganito is first, huwag kang magko-connect sa mga Wi-Fi na walang passwords. Hala! Ayan, hilig nating, strike anywhere. Ano, ang daming tumalikod sa studio na to Guilty. Lalo na sa mall. Kasi, baka magalit sa akin yung mall. Pero kasi, to be safe. Yes. Aware naman ang mall dito eh. Yes. So kasi, pag walang password, syempre, that's not secure. Yun nga. And then you are open to the hackers already. By doing that, paano ka nagiging open sa hackers? Well, of course, there's no password. So yung mga hackers na kahit may password, napapasok, di ba? What more pa yung walang protection, di ba? And then, of course, second, kapag ang passwords mo ay mga simple lang na passwords, yung mga madadaling tandaan lang na passwords, yan, no din yan. Kailangan talaga, you have to make sure na strong yung password mo. Kasi may sinasabi kami sa cybersecurity, passwords should be treated like your underwear. Keep it private, but change it often. Ayun. And then yun nga, when you say change it often, yung password natin, gaano kadalas dapat? Oh, okay. So sa cybersecurity, kailangan at least 3 months. Every 3 months, pinapalitan mo ang password mo. So parang guilty ka ba doon? Noted. Yes. Oo. Yes. So regular naman ako, pero parang dapat nga sa mga kababayan natin, talagang yun sundin yun. No? Every 3 months or less pa nga kung kakailangan. Yes, actually, kung kaya nyo nga every month, kung talagang hindi kayo yung makakalimutin or what, mas maganda siya sa panahon ngayon talaga. And of course, part of dun sa mga dapat ting gawin natin, no, yung sa credit cards pa rin. Gusto ko pa rin siyang i-reiterate na, yun nga, make sure meron ka lang isang credit card na dapat mong ililink sa mga online shopping mo. Huwag lahat. At kailangan mo ring maging maingat sa paggamit ng debit cards mo sa pagbabayad. Dana. Game. So, most especially international. Okay. So, yes. Kasi? So, kasi sa international, of course, wala ka sa Pilipinas doon. Mas prone ka pa rin sa hacking kapag nag-debit card ka. Actually, I had an experience. Parang nag-limit na yung credit card ko. I was about to go debit card. So, yung office mate ko, no, mag-withdraw ka. Huwag mong gamitin as a debit card yan. Okay. So, I was not with Kaspersky at that time. So, ayun. So, because of that, and then when I work here, dito na. So, sabi ko, okay, kaya pala. Ang laki na itulong siya. Yes, kasi syempre ma-open yung bank mo doon eh. Tama, Tapos, di ba, i-pin code mo yung mo doon, i-code mo yung pin code mo doon sa Meron akong kakilala, yung kanyang mga account, hindi niya syempre inilalaan sa online niya, pero meron siyang isang card, kunyari parang yun yung debit card niya, nagka-transfer lang siya doon. So control, tama naman yung ginagawa niya. Actually, pwede yung sa mga yung cash in doon sa mismong app. Para sa utilities din syempre, or pang araw-araw, tama naman yun. Pwede naman yun eh. Basta make sure lang na yung application wherein nagka-cash in ka, meron kang, of course, mga passcodes doon, passwords, tapos imo-monitor mo siya. Ayun. Sundin mo lang yung tatlong cyber hygiene na Yes, the cyber hygiene is very important. Tapos halimbawa, ikaw yung tipo na hindi mo masyadong sinusundan yung mga payment history mo, yung bayad ng bayad. Yes. Mali din yun. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!